Yan po ang aming pinagandaan kasi alam po natin na gusto po nilang darating maging berdugo mga pulis na hindi natin pinigay sa kanila. Sa dokumentadong video na ito ng Manila Police District, kita ang paglusob ng mga rallyista at pagtulak sa mga barikada ng pulis noong May 1 rally. Ang insidente naganap sa bahagi ng TM Calao sa Maynila kung saan ipinagbabawal ang protesta. Sa gitna ng tulakan, nagawang kutusan ng isang rallyista ang isang pulis. Tahimik na sana ang sitwasyon, subalit kumilos ang agitator na may takip sa mukha, pasugod sa isang pulis at sa kanya ito biglang sinuntok. Matapos manuntok, kita din ang ginawang pag-alalay sa kanya ng kanyang mga kasamahan para ilayo siya sa lugar. Ayon sa Manila Police District, planado ang ginagawang panggugulo at pananakit sa pulis ng mga rallyista. So makita rin po natin yung consistency mula dun sa umpisa na siya nag-agitate hanggang sa panununtok, pagnanakaw, same po yung itsura niya. Yung damit niya po, pinagpalit niya lang yung inner saka yung hood niya para hindi siya makilala. Sa investigasyon, lumalabas na hindi ito ang unang pagkakataon na nanggulo ang nasabing agitator dahil nakita din ito ng mga otoridad sa mga nakaraang rally. Una, noong November 20, 2025 protest sa Maynila. Gayon din noong Trillion Peso March Part 1, noong September 21, 2025 at International Women's Day protest noong March 8. Kasama po yun sa conspiracy since planado po. Makikita po natin ang taktika nila. Pagpapasok siya, gagawa siya ng pananakit, and then isasarado nila yung hanay para makatakas siya. So kasama po sila sa conspiracy yung mga kasama po nila. Ito rin umano ang humablot ng cellular phone ng isang pulis noong Labor Day. Nakita rin ang pagpapalit ng takip sa mukha ng agitator bago ito bumalik sa hanay ng mga nagkikilos protesta. Bagamat kilala na ng MPD ang lalaki, bini-verify pa nila ito ng maayos para sa pagsasampa ng kasong direct assault, serious physical injury, robbery at paglabag sa BP 880. Identified po yung ating suspect. In fact, kung makikita niyo po siguro may mga nag-viral na ng pangalan sa social media. However, gusto po natin i-retake yung ating case kaya amin po pang babalidate yung pangalan na yun. Bukod sa agitator at mga kasamahan nito, kasama sa sasampahan ng kaso ng PNP ang chairperson ng Kilusang Mayo 1 na si Jerome Adonis dahil sa pagsusunog ng FEG. Definitely kasi nakita naman, di ba? He's the one na burning yung FEG. Kita naman sa video, di ba? So, burning of FEG is violation under BP 880. Tinawag naman na pikunin at iyakin ni Adonis ang mga pulis. Malinaw aniya na ang mga pulis ang humarang sa mapayapa nilang rally patungo sana sa US Embassy. Pinag-aaralan din ng MPD na isama sa sasampahan ng kaso si ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino dahil sa anilay pagdalo sa protesta sa Calao na hindi naman maituturing na Freedom Park. Yun ang pinag-aaralan. Pero definitely, sabi ko nga sa iyo, di ba, may violation ng BP 880 which is no permit, no rally. Tsaka yung mga leader kasi under BP 880, they're liable sa members sila pag nag-create ng chaos at mga gulo doon sa place of rally nila. Bahala sila pero malinaw po na dumalo ako doon bilang pag-exercise ng aking constitutionally guaranteed rights. Katulad nating lahat, malaya tayong magpahayag at sumama sa mga rally. At kahit basahin nyo ang BP 880 ay walang anumang provision doon na nilabag tayo. Sa naturang gulo, 9 na pulis ang nasugatan, nakasalukuyan pang ginagamot sa ospital. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.